Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong bangga ang MK Inday Okray versus Kuya Jonathan. At ito nga po mga ka-business, mga kapapi. Kahapon lang ay naglabas itong si Kuya Jonathan ng kanyang video. Nagalit na galit siya dito kay Ma'am MK Inday Okray. At nandahil nga daw po sa narinig niya dito kay MK Inday Okray na sinabihan siyang mabaho daw yung kanyang yag balls. At di umano ay napanood daw niya itong naging live ni MK Inday Okray para sa kanya. Ito po yung live ni MK Inday Okray na kung saan ay ang tinalakay dito ni MK Inday Okray ay yung pagpunta nitong sila ka-business dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita. Dahil nga po dun sa paghingi ng tulong nitong si Kuya Renji dito kay ka-business na alalayan naman sila nitong si ka-business dito sa pagtulong kay Kuya Jonathan. At ito nga po mga ka-business, mga papi, ay nireaksyonan nitong si MK Inday Okray. At dito mga ka-business, mga papi, sa live na ito ni Ma'am MK Inday Okray ay totoo naman na nabanggit niya dito ang patungkol sa mabahong yag balls nitong si Kuya Jonathan. Pero ang pagkakabanggit dito mga ka-business, mga papi, nito si Ma'am MK ay kung titingnan natin bilang positibo ay walang dapat ikagalit ito si Kuya Jonathan. Dahil bumatay itong si MK Inday Okray doon sa sinabi nitong si Ate Jenny na ang isa nga daw po sa dahilan kung bakit itong si Kuya Jonathan ay hindi pumapasok dito kay ka-business ay dahil ayaw nga daw po niyan lagi siyang pinapaligo. Kasi dito nga daw po kay ka-business, pag lagi siyang pumapasok dito ay lagi siyang pinapaligo ni ka-business. At ayaw nga daw po kasi niya maligo. Kaya ang sabi ni Ma'am MK ay kung hindi maliligo itong si Kuya Jonathan ay mamamaho yung yag balls. At ang pagkakasabi pa nga dito ni Ma'am MK ay hindi mo ba naaamoy yung baho ng yag balls mo pag ilang araw ka nang hindi naliligo? Yun yung pagkakasabi dyan ni Ma'am MK. Na kung tutuusin, wala namang masama dyan mga ka-business, mga kapapi. Kumbaga parang pagpapayo pa nga yung kay Kuya Jonathan na dapat maligo ka ng maligo araw-araw. Parang nga hindi ka nangangamoy. Hindi na mamaho yung yag balls mo. Totoo naman yung sinasabi ni Ma'am MK, hindi naman sa kinakampihan ko dito si Ma'am MK. Na kahit sinong lalaki, ang hindi maligo ng ilang araw, ay automatic yan. Isa sa mga ngamoy dyan talaga yung yag balls. Totoo yan mga ka-business, mga kapapi.
Kaya kung tutuusin, yung sinabi nyo ni Ma'am MK, sabi ko nga, kung titingnan yun bilang isang positibo ng mga nakarinig doon sa reaction yon, ay hindi mo dapat ikagalit yon. Kaya lang, ay maging yung ibang viewers ay tiningnan din yon bilang isang negatibo. Kumbaga, halip na payuhan nila itong si Kuya Jonathan, na hindi naman masama yun kung bibigyan mo lang ng pansin yung sinabi nyo ni Ma'am MK, na kung uunawain mo lang kung ano yung ibig sabihin nun, hindi masama yun. Kundi para sa iyo din yun, Kuya Jonathan. Para sa yung kalinisan din yun. Pero wala eh. Dahil nakita ko dun sa comment section ni Kuya Jonathan, ay parang binubuyo pa nila itong si Kuya Jonathan na mas lalong magalit dito kay MK Inday Okray. At dahil nga po sa medyo sobrang below the belt talaga, yung mga sinabi dito ni Kuya Jonathan laban dito kay MK Inday Okray, ay nag-live uli itong si MK Inday Okray kagabi para sagutin naman itong mga akusasyon na ito. At nabanggit din ni Ma'am MK Inday Okray doon sa kanyang live kagabi, nakakasuhan nga daw po niya itong si Kuya Jonathan dahil doon sa mga pinagsasabi nitong si Kuya Jonathan laban sa kanya. Kasi mga kabisnes, mga kapapi, kung napanood nyo po yung video nyo ni Kuya Jonathan na pinagmumura nga niya itong si MK Inday Okray, ay sobra talaga po mga kabisnes, mga kapapi. Masasabi natin hindi malamo ng aso ang pinagsasabi dito ni Kuya Jonathan laban dito kay MK. Kaya ang naging desisyon ni Ma'am MK dito ay kasuhan itong si Kuya Jonathan. At nabanggit din dito ni Ma'am MK sa kanyang live na ito na duda siya na itong pagsasalita ni Kuya Jonathan na ito ay walang kumokontrol kay Kuya Jonathan. O di kaya ay walang nagsusulsul dito kay Kuya Jonathan para nga po makapagsalita ito sa kanya ng ganito kasasakit. At para sa akin mga kabisnes, mga kapapi, may point doon si MK Inday Okray. Dahil yun din yung tingin ko eh. Kasi kung matatandaan natin mga kabisnes, mga kapapi, may isang naging vlog itong si kabisnes na itong si Kuya Jonathan ay naghayag na may gusto siya dito kay MK Inday Okray. At sabi niya, ay okay lang sa kanya yung mga pinagsasasabi nitong si MK Inday Okray laban sa kanya. Hindi daw siya nasasaktan. Natutuwa pa nga daw siya eh. At sinabi pa nga niya doon sa vlog na yun na mahal na nga niya daw ito si Ma'am MK eh. At ang tingin niya doon kung bakit siya lagi nire-reaction na nitong si MK, ay meron ding gusto sa kanya ito si MK. Kumbaga, nandun yung paniniwala niya na ito si Ma'am MK nga po ay may gusto sa kanya. Kaya lagi daw siyang tinitira o nire-reactionan nitong si MK Inday Okray. Kaya kahit anong sabihin sa kanya ni MK, hindi siya nagagalit. At mas gusto nga daw niya yun, lagi siyang nire-reactionan nitong si MK. Ang pagkakabanggit pa nga niya doon, tinitira siya eh. Gusto niya yun. Gusto niya lagi siyang tinitira nitong si MK Inday Okray. Kaya nakakapagtaka po talaga mga kabisnes, mga kapapi, kung bakit biglang nagkaroon ng galit ito si Kuya Jonathan dito kay Ma'am MK Inday Okray. Na kung tutuusin, ay mas malala pa yung mga dating sinasabi sa kanya ni Ma'am MK. Kumpara dito sa live ni Ma'am MK na sinasabi ni Kuya Jonathan na sinabihan siya dito ni Ma'am MK na mabaho yung betlog niya. Mas malala po mga kabisnes, mga kapapi, yung mga dating pinagsasabi nitong si Ma'am MK laban dito kay Kuya Jonathan. Dahil doon sa mga naunang live ni Ma'am MK, ay nasabihan niya doon si Kuya Jonathan na ito si Kuya Jonathan ay may saltik. Na may kulang sa pag-iisip. Kumbaga, hindi tama yung takbo ng pag-iisip nitong si Kuya Jonathan. At yan naman terminong yan mga kabisnes, mga papi. Yung terminong may saltik ay nabanggit din niya ni Kuya Jonathan dito sa isang vlog niya dito kay Wakiwak. Na siya nga daw po, o aminado siya, na siya nga daw po ay may saltik. Pero doon sa salitang may saltik, o doon sa sinabihan siyang may saltik, hindi niya ikinagalit yun. At doon sa iba pa mga salita sa kanya ni Ma'am MK,
Hindi niya ikinagalit yun. At tuwan-tuwa pa nga siya na lagi siya nire-reaksyonan nito si Ma'am MK. Dahil lagi nga daw siyang tinitira. Dahil pakiramdam niya, kaya lagi siya nire-reaksyonan nito si Ma'am MK, ay may gusto sa kanya ito si Ma'am MK. Crush niya yan eh. Kaya sabi ko nakakapagtaka talaga kung bakit bigla-bigla na lang na yung dating hinahangaan niya ito si Ma'am MK doon sa pagre-reaksyon sa kanya o parang gusto niya yung ginagawa ni Ma'am MK na lagi siya nire-reaksyonan ay bigla siyang nagalit. Ba't nagkaroon bigla ng galit sa utak at puso niya dito kay Ma'am MK? Kaya hindi malayo na totoo itong conclusion ni Ma'am MK na may nagsusulsul dito kay Kuya Jonathan para magalit sa kanya. Kasi parang imposible talaga mga kabisnes mga kapapi na bigla-bigla na lang nang dahil sa mabahong yagballs ay magalit itong si Kuya Jonathan dito kay Ma'am MK. Na samantalang tuwan-tuwa nga siya nung nakaraan na siya nire-reaksyon na nito. Diba mga kabisnes mga kapapi? Parang napaka-imposible naman na bigla-biglang magagalit dyan si Kuya Jonathan kay Ma'am MK. Kilala naman natin kung ano yung level ng takbo ng utak nito si Kuya Jonathan. Hindi yan basta-basta makakaisip ng ganyan negatibo kung walang magtuturo sa kanya, kung walang mang-i-impluwensya sa kanya. Kilala po natin ang kapasidad ng utak nito si Kuya Jonathan kung paano ito tumatakbo. Kung ano yung pinapaniwalaan niya, kung walang magsusulsul sa kanya, kung walang kukontrol sa kanya, mananatiling yun ang paniniwala niya. Kaya hindi malayo na talagang may nasa likod nitong galit niya kay Ma'am MK Inday Okray. May ibang taong nasa likod nito. Pero wala tayong pinapangalanan dito o tinutukoy mga kabisnes mga kapapi. Dahil syempre napakaraming nakapaligid na tao dito kay Kuya Jonathan na pwede niyang makausap. Nandyan yung mga tropa niya. Nandyan yung mga kaibigan niya dyan sa mga kapitbahay niya. O kung sino man yung nakakausap niya dyan sa kalye-kalye. Lahat yan ay pwedeng magsulsul dito kay Kuya Jonathan. Pero sabi ko nga mga kabisnes mga papi, napaka-imposibleng biglang magalit ng ganyan si Kuya Jonathan dito kay MK Inday Okray nang walang nagsusulsul sa kanya, nang walang kumontrol sa kanyang isip. Kayo po mga kabisnes mga kapapi, ano pong tingin nyo? Pareho lang ba tayo ng nasa isip? Pareho lang ba tayo ng konklusyon? Paki-comment po kung ano yung konklusyon nyo. Kung tama ba ako doon sa conclusion ko. At ibatay nga po natin yung conclusion natin sa takbo ng utak nito si Kuya Jonathan. Kaya lang dahil nga po dyan sa mga binitiwang salitang yan ni Kuya Jonathan, ay ito, ikapapahamak niya. Kaya Kuya Jonathan, kung mapapanood mo itong aking reaction video ito, mag-isip-isip ka naman. Huwag kang basta-basta nakikinig na lang sa kung sino-sinong nagsasabi sa iyo. Dapat inaanalisa mo din kung sino yung nagsasabi sa iyo ng tama. Kung sa tingin mo ay sinusulsulan ka na parang magalit sa ibang tao, huwag mo nang gawin yan. Huwag mong sundin yung mga yan. Dahil hindi sa ikabubuti mo ang hangad ng mga yan. Dahil ang hangad nila ay gamitin ka at wala silang pakialam kung ikaw ay mapasama. Kaya Kuya Jonathan, dapat maging maingat ka doon sa mga taong nagpapayo sa iyo. Analisahin mo kung yung mga payo sa iyo ay para ba sa ikabubuti mo o sa ikasasama mo. Dahil once na ang isang tao ay sinulsulan ka o pinayuhan kang magalit doon sa taong hindi mo naman dapat dating kinagagalitan, hindi maganda ang intensyon niyan sa iyo, Kuya Jonathan. At dadalhin ka niyan sa alanganing sitwasyon na sa ngayon nga, ayan na yung kinalalagyan mo ngayon. Dahil sa totoo lang, alam mo Kuya Jonathan, nakausap ko si Ma'am MK. Desidido siyang ituloy ang pagkakaso sa iyo. Kahit na nga naglabas ka na ng public apology doon sa ginawa mong mga masasakit na salita laban sa kanya, plano pa rin ni MK Inday Okray na ituloy ang demanda sa iyo.
Kaya dito sa nangyaring ito, Kuya Jonathan, ikaw yung biktima dito. At yung mga taong nagsulsul sa'yo, o yung taong nagsulsul sa'yo, ando lang, chill lang. Kasi hindi sa bibig nila nanggaling yung mga masasamang salita na ipinukol mo dito kay Inday Okray. Na habang ipinupukol mo yung mga salitang yan, humahalakhak sila. Dahil ang tingin nila, ay ikaw yung panapat nila dito kay MK Inday Okray. At wala silang pakialam kung ikaw ay malagay sa alanganin. Wala silang pakialam, Kuya Jonathan. Kaya dapat, ingat-ingat ka doon sa mga taong nagpapayo sa'yo. Ingat-ingat ka, Kuya Jonathan. Hindi lahat ng payo ng mga taong nakapaligid sa iyo ay para sa ikabubuti mo. Hindi mawawala dyan yung mga tao na gusto ka lang gamitin. Inuulit ko mga kabisnes, mga kapapi, wala akong pinipinpoint na tao dito. Pero yan po yung totoo. May mga taong sinasamantala ang kahinaan ni Kuya Jonathan para gamitin nila para sa sarili nilang kapakanan. At kung sino man yung taong yan, kung sakaling makasuhan ni Ma'am MK Inday Okray itong si Kuya Jonathan, ang tanong, magiging masaya ka ba sa kasasapitan itong si Kuya Jonathan nang dahil sa pansusulsul mo? At kung mangyari ngayon na magkaroon ng kasuhan, dahil yan naman yung talagang plano ni Madam MK Inday Okray, ay sa tingin mo, pag inilaglag ka kaya nitong si Kuya Jonathan, ay malamang may kalalagyan ka din. Hindi ko lang alam kung anong pwedeng ikaso sa mga ganyan Yung sa mga taong nagsusulsul, lalo na nga kung ang kanilang sinusulsulan ay katulad nito si Kuya Jonathan ang takbo ng pag-iisip. Hindi ko alam kung anong pwedeng ikaso dyan Pero alam natin, malinaw naman na mali ang ginagawa nila. Alam natin na sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, mali ang kanilang ginagawang yan. Sulsulan mo yung isang tao para magalit doon sa kagalit mo o doon sa hindi mo gustong tao. Mali yun, mga kabisnes, mga kapapi. Kung may galit ka dyan sa taong yan, kung ayaw mo dyan sa taong yan, ay bakit hindi mo siya direktahin? Bakit hindi ikaw mismo ang magsalita dyan? Nang kung sa ganon, kung magka-problema, ikaw yung haharap doon sa problema mo. Hindi yung gagamit ka ng tao para makaligtas ka, para iligtas mo yung sarili mo. Ang tawag sa mga ganong tao, mga kabisnes, mga kapapi, ay duwag. Pero para sa akin, ang nararamdaman ko dito, ay mga tropa-tropa din lang niya dyan, ang nagsusulsul dito kay Kuya Jonathan, o nagsulsul dito kay Kuya Jonathan, para nga yung paghanga niya dati kay Ma'am MK Inday Okray, ay mapalitan ng galit at pagkainis. Yan yung nakikita ko dyan, mga kabisnes, mga kapapi. Kaya lang, malinaw dito sa pangyayaring ito, mga kabisnes, mga kapapi, na ang pangunahing biktima dito ay si Kuya Jonathan. Bagamat siya yung mga nagsabi o naglabas ng mga hindi magagandang salita laban dito kay MK Inday Okray, pero para sa akin, biktima siya dito. Biktima siya dito ng mga tao na mahilig mag-impluwensya ng isip. Mga tao mahilig mambuyo, na walang pakialam kung yung taong binubuyo nila ay mapasama o malagay sa alanganin. Ang mahalaga ay nagawa nila kung ano yung gusto nila. Alam nyo, nakakagigil yung mga ganyang klase ng tao. Sobrang nakakagigil. Hindi sila marunong lumaban ng patas. Kaya kung sino ka man na gumamit dito kay Kuya Jonathan para kalabanin nito si MK Inday Okray, mahiya ka naman sa sarili mo. Mahiya ka. Mahiya ka sa sarili mo. Lumabang ka ng patas. Ikaw mismo maghayag ng gusto mong sabihin para dito kay Ma'am MK Inday Okray. O kahit sa akin. O kahit sa kanino sa aming mga reaktor. Magpakatao ka. Ilabas mo yung tapang mo. Hindi yung gagamit ka ng isang inosente para galitin at kalabanin kami isa-isa. Maaaring yan yung plano mo ang kalabanin kaming mga reaktor isa-isa. At hahanap ka ng butas para itong si Kuya Jonathan ay magalit sa aming lahat. Yan yung nakikita kong plano mo
kung sino ka man. Pero sabi ko sa iyo, hindi ka namin uurungan. Nakahanda kami sa lahat ng plano mo. Sa lahat ng pwedeng magiging kilos mo. Hindi kami takot. Dahil hindi kami dusong na katulad mo. At yung taong yan, pag yung nabuking mo, o na-corner mo, magmamaang-maangan yan. Sukdo lang sabihin niyang hindi ka niyan kilala. Hindi ko kilala yan, taong yan. Si MK, hindi ko kilala yan. Hindi ko nga pinapanood yan. Pwedeng sabihin yan ng taong yan. Yan ay bilang alibay para makalusot siya. Na hindi niya kilala kung sino itong inaaway nito si Kuya Jonathan. At maging kahit sino sa aming mga reaktor, naawayin nito si Kuya Jonathan, pwede niya sabihin yan, hindi ko kilala yung mga reaktor na yan. At wala akong pakialam sa mga reaktor na yan. Bakit ko susulsulan yan si Kuya Jonathan? Pero malinaw dito mga kabisnes, mga kapapi. Sabi ko nga, sa kapasidad ng utak nitong si Kuya Jonathan, hindi yan basta-basta makakapag-isip ng ganyan. Lalo na nga dito kay Ma'am MK, dahil crush niya ito. Napaka-imposible na mababago yung pagtingin niya kay Ma'am MK Inday Okray nang ganun-ganun lang, nang walang nagsusulsul sa kanya. Dahil kahit ano nga sabihin sa kanya nito si Ma'am MK Inday Okray, ay okay lang sa kanya. Tanggap niya yun at gusto niya yun, na lagi siya nire-reaksyonan nitong si MK. Kasi ang feeling nga niya, ay pag nire-reaksyonan siya ni MK, ay may gusto sa kanya itong si MK. Tuwan-tuwa siya doon. Kaya nakakapagtaka kung bakit bigla-bigla na lang na nagbago yung timpla niya dito kay Ma'am MK kung wala talagang nagsulsul sa kanya. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po mga kabisnes, mga kapapi. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy yung magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout. Ito sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din po sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po doon sa pagpapadala nyo po sa akin ng blessing. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Olay. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa blessing na ipinadala nyo po sa akin. At ito po kasing si Ma'am Erlinda, mga kabisnes, mga kapapi, may YouTube channel din po ito. Ang YouTube channel po niya ay Erlinda Official Vlog. Pasuporta naman po ni Ma'am Erlinda Official Vlog. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at maraming salamat din po doon sa pinadala nyo din po sa akin blessing. Maraming salamat po. At ganoon din po dito sa mga magigiting na kagwang nito si Kabisnes. Na ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Papaya Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo at pakisuportahan din po ang lahat ng kagwang ni Kabisnes. At syempre ganoon din po itong aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray na sa ngayon nga po ay controversial ng dahil kay Kuya Jonathan, at Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.
Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.